Testing. Okay, bad news. Demon is dead. Nilibing ko na siya sa likod. Yeah, syempre malungkot si teacher. And kahapon dun sa clinic, kasama ko si Demon. Nung nalaman ko kung magkano yung test, 2,300, 200, 2,300. Distemper tsaka parvo. Sabi ko, papagamot pa ba natin to? Kasi malaki na nagastos natin, tapos additional gastos despite na libre na yung consultation. Sabi niya, paano na lang, ibasin na lang dun sa sa simptomas, kagaya dun sa ginawa namin kay Apa. Si Apa yung brown, light brown na nasa kulungan ngayon. Problem, si Apa kasi medyo naagapan. Yan, naagapan niya, dinextrosan pa nga yan eh. Ito kasi medyo huli na. Hindi namin akalain eh. Excuse. Hindi ko rin inaakala na na aabot siya sa ganyan. So, sabi ni teacher, ganyan nga gawin. Ibasin na lang sa simptomas, tapos gamutin. As per kasi distemper yan eh, si Apa. Ngayon, as per dun sa staff sa sa tag neto sa clinic, parvo daw muna. So binenta kami ng mga gamot pang parvo worth 750. Tatlo yon, isang pampagana kumain, sa tatlong klase pang parvo, isang erythromycin something parang ganon, sa tatlong klase. Nung ayun, basta yun, namin siya, in-administer naman namin yung mga gamot. But unfortunately, wala eh. Ngayong as of mga 11:30 this morning, wala, talagang bumigay pa rin. Parang something to do with security yata yung napuputol yung ko kapag natatagtag o pag nagtatravel. Something to do with security. Anyways, as I was saying, basta yan, patay na si Demon. Oy, side mirror ko, sandali. In-adjust ko kasi itong side mirror ko eh. Very dangerous. Delikado to ginagawa ko. Pero this is necessary. Kasi this is the only way na makikita ko yung sasakyan sa likod. Find out. So yeah, in-adjust ko yung side mirror ko. Tignan natin kung effective yung adjustment ko, or I'll be doing more adjustments. Simula kasi yan nung inuwi ko to, nang Lalamove. Talagang pinaghirapan ko yan eh, yung pinaka-komportable ako.
Eh sa Lalamove, syempre binubuhat, sinakay namin sa van, tumatama dun sa bubong ng sa handlebar ng bubong ng van sa van sa L200. So tinulak ko na lang, matutulak naman yung pag nilakasan mo eh. Pero ngayon inahanap ko ulit yung original na comfortable na adjustment ng side mirror. Nakita yung likod, ganyan. Ginayuyo ko, forward, backward, ganyan. Kailangan yung natural position mo, kita mo yung likod eh. And kahapon dun sa clinic, uy, ano to, what the, hopefully hindi siya mantika, hindi naman. Kahapon dun sa clinic, alanganan yung paradahan, pero may konting rampahan doon ako sumampa sa bangketa. Medyo may ano na bangketa naman yung tapat ng clinic, pero nang papalabas na, dami ng motor. Yung ginawa ko, rumampa na lang ako, hindi na makabalik sa pinanggalingan ko. Rumampa na lang ako, rumampa na lang ako from bangketa to ano to kalsada, to kanal, to ano estero, to ano to kalsada. Unfortunately pakanan, nakalihis ako pakanan. Tapos may tumamong bakal sa right side ko sa baba, and I'm sure yun yung preno. Mahal yung preno ko eh, yun yung radial eh. And chinek ko sa bahay. Ang way ko lang ng pag-check is syempre visual, saan yung may pingas, may tama, may gas, may ano man. Tapos pinaandar ko na naka-center stand, kasi pag sumayad yun, halimbawa na out of focus, out of alignment, tapos sumayad, iinit yun. Pinaandar ko lang ng freewheeling, hindi ko pinreno hanggang sa umistop siya at his own slowness. So hindi naman uminit, talagang hinipo ko ng bare hand yung yung rotor. So hindi naman, so that means na na hindi naman sumayad yung rotor. Kasi nung in-install to ni JP, yun yung sabi niya, dito mo ako binabayaran yung i-align ko kasi mahirap i-align to. 1.5 ang installation niya. Ayan oh, hindi ko kita oh. Hindi ko kita. Yun eh. Tama, may parating ng motor sa ko. Yun ang kaya ko siya ina-adjust. May nanggulat sa akin ng motor. Yung kaliwa ko okay na, yung kanan lang talaga kailangan kong ayusin eh. Dahil yan yung piniga ko, yan yung tinulak ko. Ito may mama ko, inayos pa yung side mirror niya. Kailangan hindi ka nagugulat eh. Hindi ka nagugulat sa sa parating. Although syempre meron pa ring blind spot, kailangan mo pa rin lumingon. Turo yun eh sa nagda-drive. Lilingon ka pa rin kasi may blind spot pa rin. Merong radial blind spot yan eh. Na pagpipihit ka ng lane. Naka right signal pala ako mula kanina. Yung project ko yun, pala, kakailanganin ko palang maglagay ng ilaw dito sa harap, kung saan man maganda, sa side mirror, kung saan man, na conspicuous sa akin kapag sumisignal.
Ganon. Para kasi hindi ko mapapabayaan nakasignal ako. Para alam ko rin na sumisignal ako. Subukan kong ano, yung apa kasi, yung brown na dog, maalapit sa akin yun. Sunod-sunod talaga yon. Kusina ako, parang siya si ano, parang siya si Demon. Kusina ako, naghihiwan, doon lang siya sa gilid. Sa labas ako nagkukulikot ng motor, doon lang siya sa gilid. Talagang yung laging at sight siya. Kita mo siya. Tulog ako, talagang papasok yun sa kwarto, hihiga doon sa, tutulog doon sa sahig, sa kama, sa gilid, sa kama, sa tabi. Very ano siya sa akin. And then dumating nga si Demon, siya naman yung ganon. And I'm sure si MK magiging ganon, potential ganon. Kaya lang si Demon kasi, siya lang yung maingay sa kulungan, kaya siya lang yung nakakalabas. Tsaka siya yung kayang lumabas ng half nung hinati ko yung kulungan, kaya niyang mag-climb up. Bukod sa maingay siya. Si MK nag-adjust sa kulungan, kaya yon. Pero si MK, pag pinakawalan ko sila, nag-aaway yung dalawang item, siya yung tatabi lang sa akin pag pinalabas, pagkatapos yung maglaro. So siya yung potential talaga na ano, magandang ano sa akin. But unfortunately, siya nga yung unang nawala. So lesson learned, hard lesson learned, na if you own a dog, kahit isa lang, gastusan mo lahat ng anesthesia, lahat ng injection, bayaran mo 500, 400. Syempre mag-research ka rin ng ano, hindi pang mayaman na ano, na actually hindi nga pang mayaman, pang tokneneng na ano. Lahat may bayad ano. Sabi talagang bet yan. Hi. Kung nasweruhan lang yung, siguro kung nasweruhan si ano, si Demon, baka nabuhay pa yun. Lahat talaga dapat kailangan maagapan eh. So paghandaan yung pagtanda mo, kung di ka naman mamamatay kagad, bata ka pa, mag ano ka na, paghandaan mo na. Karamihan sa karamihan napaupahan eh. Kasi syempre matanda ka, ano na yung buhay mo, di ba? Hindi na active, pero kailangan mo pa rin mabuhay. So paupahan is the least na ano, means of income, na hindi mo kailangan mag-exert, niningil ka lang. Pag maganda nga yung setup nga eh, pwedeng Gcash or auto debit eh. Galing nun ano kung magawa mong auto debit. Parang napepekian ako sa plate number neto. Starex, luma na yan, Starex. Pero makeshift yung plate number niya, wala pang rehistro. Kaya focus muna tayo medyo maguling highway. Kalep signal na naman ako, wala kanina.
tayo rito. Oh, laki. 10-wheeler at hindi siya 10 ah, 12-wheeler ah. Di mo ko kita, sir. Lang tayo. Ha? Lambarya be. She's like 5 years old pero naka-makeup ah. Paano niya natutunan yun? Itong napakalaking truck sa kaliwa ko, ayoko tumapat sa tapat niya. Ito lang sa gilid niya. Hindi ka natanaw niyan eh. Hindi tumirik ako something. Hindi niya ako makita eh. Hindi ginulungan ako niyan. Never be in front of a truck. Or too close in front of a truck. Dangerous. You're putting yourself in harm's way if you do that. Time check 1:20. Kaya importante nga yung ergonomics. Kita mo tong switch ko, nilipat ni sa kaliwa. Tsaka siya, separate mo siyang mabibili. Magagamit ko na kasi kaliwa, kanan yung silinyador, kaliwa yung parang cambio ba? 1, 2, 3. Nagagamit ko na. So madalas nasa tool lang ako. Ano yung big bike na yan? Yung big bike, yan ba yun? So sleepy. Yon, kita ko na siya. Ilan sila? 1, 2, 3. 1, 2. Diba? Big bike. Kaya natin yung pagsabayan dyan. Kunwari lang. Driving skill yan, driving skill. And nerves of steel. Pag maganda yung physical condition ko, mag-ano tayo, mangungulit lang tayo. Pero not today. Actually, binuhat-buhat ko yung naglipat-lipat ako ng mga gym equipment ko.
Walang stretching, walang workout, putik. Napunitan ako ng muscle sa likod. So, doon manggagaling yung yung stretching. Nung malita ko, tapos pag nakakakita ako ng barbell, kahit yung mga semento lang sa tubo, semento sa latag yun. Malit pa ako, siyempre payat, maliit ako. Ano yun ako, makikita ako ng kuya ko, yung kuya ko na dalawa pagitan namin. Lagi niya sinasabi sa akin pag pumuwersa ako mag-barbell, sabi, uy, maputwalan ka ng ugat niyan. Yun lang ang tawag niya. Pero ngayong matanda na ako, o nung hindi kasi tanda ako ngayon, pero nung few years back, nung bago lang yung gym equipment ko, yung cable gym equipment, nasa kusina yan, mataas, mabigat yung naka-set na weights. Tapos kada daan ko, buhat-buhat, buhat-buhat, sa kusina daan, buhat-buhat, hanggang yung gigil ko, naiwan ko siya sa mabigat. So from mabigat, sumusundot-sundot ako. Pag sumundot ako ng mabigat at pinuwersa ko, one time kong ginawa yun, ano ba tawag doon? Putok ng ugat. Pero I would call it torn muscle. May napunit sa likod. Ramdam ko parang may sound pa Napunitan ako ng muscle sa likod. Ang sakit. Ang sakit. Ang sakit. Inaabot ng ilang buwan yon. Ilang buwan ko siyang ininda. Ang sakit. Sisi ako, hindi ko akalain Kasi never work out on a cold muscle, ganyan. Kailangan mag-warm up ka talaga, mag-stretch ka, ganyan. Ginawa ko yung cold muscle, walang warm up, ganyan. Mabigat ka agad, ganyan. So always warm up. Ganun nangyari sa akin kanina, pagbuhat ko ng mga gym equipment, ako lang mag-isa. Yung bakal na malaki. Nilipat ko kasi nga nagsemento, inalis doon, ilang tao bumuhat doon. Tapos ngayon ako na mag-isa. Ako naglipat mag-isa. Pakonti-konti lang naman, pero pag angat ko, nakakalabit yung injury ko sa likod. Parang never na siyang gagaling Never na siyang gagaling. Doon na siya lagi. Ganon. Never siyang gumaling. So every time na magbubuhat ako ng walang workout, nang hindi nag-warm up at pumirsa ako ng mabigat, yun, makakalabit, siya ulit, makikiliti siya ulit. Kaya nga sakit ang likod. Sinalompas ko na lang dalawa, ala Bruce Lee. So kaya ako, ang motto ko dun sa weights ko, magsisimula ako sa magaan, maraming repetition. Kasi doon ko na-develop yung tricep ko. Ganda, sa lahat ng muscle ko, tricep ko yung pinaka defined. Sa lahat muscle ko, tricep. Na-develop ko yun ng nanonood ng TV, tapos yung upuan ko may bakal sa gilid. Tapos nagdidips ako habang nanonood ng TV. Yung TV nun, black and white to colored pa lang transition nun. Sobrang tagal na nun. Binata pa ako. Sabi, naka-right signal na naman ako. Ganda ng dos. Suwabeng malakas. Kumpara sa ADB, teka, mag-uno ako Tinan ko Yan, uno. Parang uno lang yung ADB. Kasi malakas pa yung dos neto sa ADB. Teka, sige, mag-uno ako Oo, takbong pogi kasing ADB. Comparable siya sa uno. Uno nito sa ADB. Well, safety rin kasi naman ng Honda. Safety ang habol. Oy, maganda na yung ko. Yung kabitan ng cellphone. Hindi man siya shock proof.
Pero ginawa ko, ano, yung bola niya, ano to eh, ano bang brand nito? Ano, basta magandang brand siya pang cellphone. Ano, yung bola niya, na plastic pala yan, akala ko bakal. Akala ko alloy. Yung bola niya ang ano, na kinakapitan nito, inano ko, dinremel ko, ginuhit-guhitan ko, tapos inekis-ekisan ko. Guhit-guhit, tapos ekis para maging magaspang. Yun, medyo gumanda na, hindi na siya na basta-basta na ano, pag hinigpitan, no? Oh, stable na. Yan lang diskarte ko doon. Pero yung shock, syempre, doon pa rin. Shock pa rin siya. Actually, wala siya sa posisyon, teka. Pero mas stable na siya kaysa sa dati. Wala na naman sa posisyon. Yaka na nga. Yan ka na, image ka pa ng semplang ko. Binati na nga kita na stable ka na, bigla ka naman naglugay-wagay-way. May ikpitan kita. Kalo ba kasi dito eh. Hindi ko siya inigpitan ng todo eh. Bakit nga ba hindi? O yan na siya. Nakatingala na. Nabate. Yan, stop naman. Ikpitan natin si stop. Nabate eh. Signal bow. Yan, ikpitan ko na. Sabi, lubak dito sa Macapagal Bridge na yan. Wagas. Yan, lupit na yan ha. To the max. Ano, naka double visor ako. Kahit ano, cloudy, nakasilaw pa rin. $85 volts. Naka 1 volt na ako. Kakailang yung ganun tunog, ano. Alam mo may nalaglag sa'yo. Uy, nigpitan ko na yan ha. Mga ganun pa rin. Father. Sunod, nakakaskasin ko yung ano na mismo. Yung pag neto, yung alloy. Kaskasin ko yung alloy sunod pag uwi. Kasi magaspang na yung bilog, pero yung kumakapit smooth pa rin eh. This project may improvement, pero may room pa rin for improvement. Kasi nga super tigas ng suspension ng keso pang karera. Yun. Maraming truck kasi ngayon, kaya traffic. Oras ba? 1:30. Ang truck ban is 10 to 4. 10 to 2, 10 to 4. 4 hours lang window niyan eh. So 10 to 2. Mahapit yung mga yan.
Sipin mo, pag bago kang truck driver, ano, kailangan mo yung gawin yung research mo, assignment mo. Saan ka dadaan? Tatanong ka sa ibang driver. Yan ang ginagawa ko eh. Pwede ba dito? Pwede ba dito? May truck ban ba to? Mahigpit pa rito. Stricto ba dito? Ganun. Good luck kung magpa left turn dyan. Nakago eh. Ano tayo? Nakauno pala tayo, uno. Woohoo! Oh, home wild and free oh. Wag lang may biglang lilitaw ah. Wala may biglang lilitaw. Wag lang may biglang kakaliwa. Walang biglang kakaliwa ah. Okay. Kasi baka hindi kayanin ang preno. I'm very happy sa aking radial brake caliper. Sabi ko nga, di bali nang mag-lock sa lakas, ako na lang mag-a-adjust sa pagpiga. Pero sa mga emergency brake nga, braking, talagang nalalak ko eh. Siyempre emergency, mapipiga mo. Dati ayoko. Nakita ko dun sa technician sa motor niya, sa e-bike niya. Sabi ko, bang gando oh. Class A lang yan, sabi niya. Oh, pwede na. Oh, pwede na. pwede na, sabi niya. Sige, ako rin, sabi ko. Kasi nga, para sa pang everyday mo, bibili ka ng original na kasing halaga ng ng e-bike mo. Wow. Where's your brain? Ganun din sa shock absorber. Pag bumili ka ng original legit na ano ba yung branded na shock absorber, basta merong branded na shock absorber na 50 halaga. Radial ganun din, 45,000, 60,000. Yung copy, does the same job. Ewan ko lang ah. Pero right now I'm very happy with this kaya niyang ilak yung gulong pag piniga mo. Yung kasi hindi niya kaya. Nakababa na ba ako doon? Kasi the reason na nagpa-upgrade ako nito, kasi bumaba kami ni teacher doon sa mahabang pababa, na lusong at dalawa kami, at hindi kinaya ng preno ng tupat ng stock ng keso. Hindi kinaya. Dire-diretso kami. Front and back na yun na nakapiga ah. Piga na, hindi na alalay, piga talaga. Dire-diretso pa rin. At hindi kami matulin. Lang, gravity lang yun. Ganun ka pababa doon. Nakalep na naman ako at tumungo ka na naman. Mamaya kaskasin kita. Napakalungkot ng nangyari kay Demon. Pawawalan ko na lang si Apa. From time to time. Kaya ako siya kinukulong doon kasi kailangan ko ng bantay doon sa likod. May umaakyat doon eh, kapitbahay. Gusto magtayo ng bahay sa loob ng bahay namin. Hindi, nagsucceed siya kasi doon sa bahay na tinayo niya sa loob ng bakuran. Gusto niya pang dugtungan pa. Diba?
Talagang career yung pagbantay niya sa pag-alis namin. Ako pag-alis ko, career talaga pagbantay niya. By the way, gwardiya siya by profession. So yeah, literal na ginagwardyahan na kami aalis bago niya tatrabahuhin. Ganun niya natrabaho yung ano, yung bahay na tinayo niya sa loob ng bakuran namin. Yes, you heard me right. Nagtayo siya ng bahay sa loob ng bakuran namin. Nagawa niya yun nung nagbakasyon kami ni teacher. Sa maraming pang-i-scam na nangyari. And ako, nalumo na lang ako kasi kung mag-aano pa ako, makipag-away pa ako, hindi ako pinalaki ng mother ko nakikipag-away sa mga bagay-bagay. Kasi baka mauwi sa kainitan, lalaki sa lalaki, maano ko, alam niyo na, mabugso ng damdamin, may makulong, ganon. Oh, ayaw ni teacher na makukulong kami. Aning ayun, ano ba si teacher? Yung mga ganon tao, by the way, marami na silang sinakop pala doon. Malawak yung bahay namin. Yung bakod namin malawak. Malawak yung bakod na. Marami sila nang nasakop. Front and back and gilid. Anyway, so yeah. Parang kumbaga sabi nga ni Bayaw ni teacher na na sundalo. Anuhan mo na, gilitan mo na yung yung pag-aano niya. Pagsasakop niya sa'yo, hanggang dyan na lang, bigyan mo siya ng taning. Huwag ka nang aabante. Sabi niya. Pero ako hindi ko na siya kakausapin. Never ko na siya kakausapin ever. Kasi doon niya ako na-scam sa matamis siyang pananalita. Kuya, bakuran ko tong mo, nagla-landslide na oh. Tapos dito sa ilalim, mag-alaga lang ako ng manok. Diba ang tamis? Pagbalik namin bahay pala yung tatayo niya, hayop. Anyways, see you later, alligator. Bye.